last preaching na it's ko kada kayo is about building truth in your life. Iso ti sa uni apo Dios. That's why ti doctrine iti New Testament Assemblies of God may dagadag na may suro kada tayo amin. Tapno dagijay kinapudno the truth and our lives get mapundasyon. Shall prevail. Isudad jay sasao iti apo. Ket mamatiak nga tayo nga agbyag in a life. But we live, we build truth in our lives. Alidayaw iti apo. Amen? Amen. Because you know the truth. The truth shall set you free. Umamuam ti kinapudno nga isod sao ni Apo Dios. Isuday ti manglukat ken ka. Tapno agbyag ka iti kinapudno para mabuhay ka sa katotohanan kung malalaman mo ang mga bagay na totoo sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos. Now our theme is about what are you building? Anya ba iti bang banunam iti biyag? What are you building? What are you building your life? Saan ninyo binubuo ang inyong buhay? Saan mo binubuo ang iyong buhay? Alam nyo ba ng sikat na arkitekto na si Frank Lloyd Wright ay hinamon na magtayo ng isang Imperial Hotel sa Tokyo. You know, Tokyo isa sa pinaka-prone ng earthquake. Isa sa pinaka-prone ng lindol sa mundo. Habang ginagalugat ni Wright ang site, natuklasan niya ng isang matibay na pundasyon ay maaaring lumulutang. Dadyengay ko na tayo nga floating sa isang 60 talampakan na layer ng malambot na putik sa ilalim ng hotel para magbigay ng shock absorbing. Ngunit sulit yung suporta para sa napakalaking gusali o building. Di nagtagal, pagkatapos na makumpleto ang gusali, nanatiling nakatayo o tumatayo ito sa pinakamatinding lindol na lumipas sa Tokyo sa loob ng 50 years na taon. Habang maraming gusali ang sa paligid niya ay kurap o weno da jay nadadaga. Because daytoy nga ng pundasyon. Amo na tinaramid na lukas tapno da jay pundasyon. Saan nga madadagal no may pundasyon. Ano ang pinakamahalaga sa pundasyon ng isang tao? Hallelujah. What's so important about the foundation? Dahil tiket ko nga tayo kitaan nga sa lutsod, tibiyag tayo, tiray-tirabaw tidaga. Amuyo ti balay, no ti pundasyon na saan nga matatag. Okay lang no one earthquake. Ngem no may iti earthquake, ada posibilidad na nga marsuod ti maysa nga balay. Idirabi Google ko dagijay mahina ang pundasyon na bahay, what happened? Nakita ijay nga nagdadakkel nga bahay tinagsikik. Adu ti balbalay nga basit lang nga earthquake nagcrack da because the foundation is not right. Ti balay ket nagpipintas nga kitaan. But after all, in mighty earthquake, nagsikig da. Nadadahil dapat sayang di nakapinpintas. Amo ti engineer data. Urepay dagiti architect. So, idi bangunin mi dayto ibalay. Isu ti maysa nga intugaw pi man jay ka anak ka. Una na maanti. Ang kuaramidin jay balay no ilawlawag ko nga umuna. Una na kanya anya ti plano. Mamin anya ti plano nga kadakkel na plan mo para iti floor. Area ken ijay ngato. Una ket babaan ti pamati ang kunto nga tamabutan nga muray kadagiti ubing, muray ko mamin 5. So tidawat ko ken ni Apo Dios. Kunana no day tate kayat mo ang kang nga mas daaw no ikali tayo. Dijay pundasyon mo nga 500 kay. Katawan makita mo.
gaputa dayjay ket pundasyon lang tapno kaya na nga awiton dayjay dagsen dayjay awit-awit dayjay building dayjay pundasyon. So nagkatawa akat ko na kay iso aya iso nga uray nasakit ti bulsa ikar karigatan tapno dayjay pundasyon urayhan nga malpas uray pundasyon laeng ti malpas no itultuloy to dagiti ubing at least na build dayjay pundasyon. So nga ko na ay kasjay gayam sak na awatan nga preparation. Ngamin may mata dyan may isang kontra engineer nga kapsat ko kuna na wen mayat dayta. Yang kasanungay no apog amin dyan dayjay kinbaga. Uray anya tilagda ti pundasyon no naapog dayta baba. At shake kasi mas malalim dayjay apog no dayjay in pundasyon mo. Mayat niya agpay sumot dayta ibagbaga. So nga no siyakin ka instead nga ramidom nga 5th floor. Ida saat mo lang dyan nagdumang nga area dyan nagdumang floor. Anyway, dayjay kat kapan panunutan ti saan nga nagadal nga madamot maalam nga idea. Anyway, kunak makaamon ni Apo Dios, but napipintas na kita nga idea. So sometimes kasjay tibiyag. Lahat ng nagtatayo sa ibabaw ng pundasyon, maging building man na literal, maging bahay man na literal, maging isang buhay, kailangan ang pundasyon natin matatag. Amen po ba? Amen. Kung matibay ang pundasyon na itinatayo natin sa itaas, may mas magandang pagkakataon na maging tama o matibay ito. Ang matibay na pundasyon ay kayang suportahan ang bigat ng mismong gusali at ng mga ilalagay mo pa. Kung lalagayan mo pa ng kung ilang pong kilo doon sa loob ng bahay mo, kaya ba niya itong dala? So yun yung i-consider mo doon sa pundasyon. Kasama ng anumang mga kargada, mga tao na pupunta dito, mag-worship sa taas, kung 100 ka tao, isinama sa pundasyon. Bakit? Kasi hindi basta-basta. Yung kagbadbaddet jay awanti nalukay ti pundasyon na katkargaam ti masigit. Ikukumpara mo yan sa isang nagtayo ka ng 200 yung square meter lot mo. Tinayuan mo ito ng masigit. Ano sa palagay mo? Kakayanin ba nung lot? Siyempre hindi. Kasi mas mataas yung inilagay mo kaysa yung kaluwang ng lote mo. So, ganun din yun po. So, ito ay nagpapatibay sa isang angkor para sa isang gusali na pinananatili niya itong matatag at secure. Kung wala tayong matatag na pundasyon, ang ating gusali ay babagsak. Amen po ba? Amen. So, ang iyong buhay ay parang isang gusali. Dagito'y nagsurat ni Biblia, inyarig na itibiyag tayo, ihinalintulad niya ang buhay ng isang tao na para tayong isang gusali. Isang building, isang bahay. Your life is a lot like a building. Alam kong kakaiba itong naririnig niyo. Sa katunayan, binanggit ito ng ating Panginoong Hesus mismo ang ideyang ito sa Ebanghelyo ni Lucas. Dayjay ti text tayo. Pakibasa kakapsat. Ihana yan. Ana. Ayun na. Pakibasa yung man apo jay Ilocano. Pastora please. Kasi kamot tira ka object. Lucas Kapitulo 6. 46 to 49. Taan tayo, no, apay nga tibiyag mo kat nakapundasyon. Okay? Please. Lucas 6, 46 to 49. 6:46 to 49. Denggan tayo ng awan Bible na. Ket apay-apay awagandak iti apo. Ket di kay aramiden ti ibadak. Itunggal may isa nga umay kanya ket dinggen na dagiti saok ket aramiden na ida. Maipakitak to kadakwada no asino ti kayarigan na. Maipadis iti may sa ataw ang mamangon. Iti may sa balay isu ang nagkali ket pinauneg na.
ket inkabil na ti semento na itirabaw ti bato. Hmm. Ket idi may ti layos nagayos ti napigsa iti abalay ket di na nagaraw ta nabangon a napigker. Nget dumngeg ket saan nga agaramid na ipabis iti maysa nga tawo nang bangon iti maysa nga balay iti daga nga awan iti semento iso dinong party ayos as ipaggas ket dagos anatuang ket dakkel ti panakaladaal dahil di abalay. Thank you, Pastora. Para kadagiti saan nga makaawat ti Ilocano. Kaya bakit mo ako patuloy na tinatawag na Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi mo ginagawa ang sinasabi ko. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam kapag may lumapit sa akin. Nakikinig at sa aking turo ay sumusunod dito. Ito ay tulad ng isang taong nagtayo ng bahay na naghukay ng malalim at naglagay ng pundasyon sa matibay na bato. Kapag ang tubig baha ay tumaas at bumagsak laban sa bahay na iyon, ito ay nakatayong matatag dahil ito ay mahusay na binuo. Ngunit ang sino man nakikinig at hindi sumusunod ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Kapag binaha ang bahay na iyon, ito ay babagsak sa isang bunton ng mga guho. So ang buhay ng bawat isa ay may pundasyon. Ngunit hindi lahat ng pundasyon ay pantay-pantay o magkakatulad, mga kapatid. Sa buhay ng isang Kristiyano, ganun din po tayo. Di na kay pundasyonan ti pangmati tayo hanggang papada. Isu nga kitaan tayo itatang nga bigat. That everyone's life has a foundation, but not all foundation are equal. Naduma-duma. Ang bawat tao ay naglagay ng kanilang pag-asa at nagtiwala sa isang bagay. Kung ano ang ating pag-asa at pagtitiwala ay magiging pundasyon ng ating buhay. Kung sino ang ating pinagkakatiwalaan, yun ang pinupundasyon mo sa buhay mo. Ang ilang tao ay nagtayo ng kanilang buhay sa pundasyon ng pera. Diba? Akala nila sa pera nandoon ang magandang pundasyon. Pag marami kang ipon, pag marami kang kayamanan, ay secured ka na. Siguro, sa buhay na ito, yes. Kasi, meron kang pambili. Dahil kailangan natin ng pera, hindi ko sinasabing hindi. Pero, sa spiritual na bagay, wala kang seguridad. Mayroon din naman na naniniwala na kung sila ay may mas maraming pera, ang buhay ay magiging mabuti at secure. Ang ibang mga tao ay itinayo ang kanilang buhay sa mga ari-arian na nagtitiwala na mas maraming bagay ang nangangahulugan ng higit sa kaligayahan. Nandun yung joy nila. Nandun yung kanilang happiness sa pera. Pero ang Kristiyano, wala doon ang ating joy. Yes. But, ang joy natin ay na kay Kristo. Maraydayaw iti ako. Amen? Maraming tao ang itinayo ang kanilang buhay at ang pundasyon ng buhay nila sa kasikatan. Na kapag sumikat sila parang mga artista, iniisip nila na makukuha nilang mas maraming kaibigan na hindi na nila kailangan ng nag-iisa at magiging maganda ang kanilang buhay. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa, mga kapatid. Ang totoo, maaari mong buuin ang iyong buhay sa anumang bilang ng mga bagay. Katanyagan, grado, kasarian, athletics, musika. Ang iba, pinupundasyon nila sa bisyo. Akala nila doon nila mahahanap ang kaligayahan. Anak, droga, kagandahan. Kapag maganda sila, siyang-siya sila. Mga video games, pamimili, pagtitext at iba pa. Paghawak ng social media. Mayroon pala, no? Doon nila pinupundasyon ang kanilang kasiyahan. So, pag-isipan natin ang tanong na ito, saan mo itinayo ang iyong pundasyon? Hindi lahat ng bagay na nakalista sa sinabi ko ay masama. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay pansamantala lamang sa lupa. Amen po ba? Amen. Hindi po yan eternal. Lahat ng bagay na material na sisira. Lahat ng bagay na pansamantala ang kaligayahan na dulot na sisira. Nagwawakas. Oh, masaya ka? Nanalo ka ngayon? Bukas, kumusta pag natalo ka? Masaya ka pa rin ba? Hindi. Ang katanyagan ng kagandahan, ngayon maganda ka. Tuntuno ngay, in may titawan. Nagkupasin, nagkurut-turut. Masaya ka pa rin ba? Bungal Hindi. pay. Ibig sabihin, hindi.
pangmatagalan. Pangsamantala lang ang kagandahan parang isang mga bulaklak. Ang gaganda maririkit. Pero pagdating ng ilang araw, wala na yung maririkit. Lanta. Nalanta na. Parang, kaya ako mas gusto ko pang bumili ng plastic. Kasi mas magagal kong makikita. Kesa yung bumili doon sa orkidaryong nagsawa na ako, wala na, namatay na lahat ngayon. Bueno, Kasi 10 days, 1 month ko lang nakikita yung plastic. Kahit tawanan ako ni AC sa mga plastic kong pinagkakaabalahan at bibigyan ng pansin. Kasi matagal kong makita. Hindi nasisira. So, ibig sabihin lahat ng bagay pansamantala. Kapag ang mga unos ng buhay ay dumating at darating ang mga bagay na iyon, lahat ay mawawala. Amen. At narito po ang bagay kung ang inyong buhay itinayo sa alinman sa mga pansamantalang bagay na ito, ang mangyayari, mga kapatid. Kapag ang pundasyon ay hindi tumagal at nasira, ito po ay mapapara. Kaya muli, kailangan nating itanong sa ating mga sarili, saan mo ba itinayo ang iyong buhay? What are you building your life? Saan mo itinayo ang pundasyon ng iyong buhay ngayong umaga? Young people at sa ating lahat. Tinawag tayo upang itayo ang ating buhay sa bato. At ang batong iyon ay si Jesucristo, Maridaya. Amen. Minsan iniisip natin na magiging perpekto ang buhay kapag sinunod natin si Kristo. Ngunit huwag magkakamali, mga kapatid. Darating pa rin ang mga unos habang sumusunod kay Jesus. Sabi sa Juan 16:33, sinabi sa kanya ng mga disipulo, dito sa lupa magkakaroon kayo ng maraming pagsubok at kalungkutan. Ngunit lalakasan mo ang iyong loob sapagkat dinaig ko na ang mundo. Aridayaw ti ako. Amen. Kung ang buhay natin ay nakapundasyon kay Kristo na siyang bato. Alam niyo ba yung bato na binasa ni Pastora Letty kanina? Na kapag daw bato ang pinagpundasyonan ng tao sa kanyang pananampalataya, Sumangkot. kahit anumang dawel, kahit anumang earthquake, kahit anumang unos ang darating sa kanyang buhay, hindi ito magigiba. Maridayaw ti Apo. Amen. Amen. Hallelujah. Ngunit may sinabi siya doon. Yun daw mga nakapundasyon sa bato. Yun yung mga tao na gumagawa sa mga salita ng Diyos. Tingnan natin yan mamaya. Ngunit ano po ang itsura ng pagtatayo sa bato? Ano ba ang itsura ng mga taong nakatayo ang kanilang pundasyon sa bato? Sinabi ni Jesus sa Lucas 6, sa teksto natin, na ang pagtayo ng iyong buhay sa ibabaw ng bato ay nangangahulugan na malapit ka kay Jesus. Pag ang tao, young people, adult, kapag ang tao ay nakapundasyon kay Jesus, malapit siya kay Jesus, ginagawa niya ang bawat naririnig niya. Nakikinig sa mga turo at pagkatapos ay susundin ito. Verse 47 yung binasa ni Pastora kanina. Ang relasyon ay itinatatag o naitatag sa isang tubig, isa-isang bato na para bang ipinakikita ng isang buhay na bautismo na kay Jesus, na kung saan ang kanyang buhay inilibing na sa dating pagkatao at binuhay na muli nang siya'y itaas sa kanyang pagkakabautismo. Ganun ba tayo? Amen? Amen po ba? Lahat naman tayo siguro baptized in water na. Doon po sana unang nagpundasyon ang buhay natin. Nung itaas ka mula doon sa pagkakalublog mo sa tubig, naramdaman mo na ikaw ay bagong buhay na kay Kristo. At yung dating buhay mo, inilibing na kasama ng kamatayan. Inagos na ng tubig. Nabarid na kasama ng death.
At ikaw ay may buhay na walang hanggan na at anak ka na ng Diyos. Amen. 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 At mula sana nung araw na iyan, ipinundasyon mo na ang buhay mo sa isang bagong pananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Na may kasamang pagsunod sa mga salita ng Diyos. Because very, very careful mga kapatid. Ang taong hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, hindi nakapundasyon sa bato ang kanyang buhay. Pagdating ng panahon, darating ang unos, darating ang mga bagyo, magigiba ito. Huwag kayo magpakasaya. Hindi lahat ng nakay Kristo ay wala ng problema. Hindi lahat ng nakay Kristo ay wala ng panganib. Hindi ho tayo lihis dyan. Pero ang masarap kapag nakay Kristo ka, may double protection ka. May protektado ka sa kamay ng Diyos. At walang pag-aalinlangan na ang buhay mo ay ipinundasyon mo kay Kristo dahil ikaw ay totally protected at anak ka ng Diyos, hindi kanya pababayaan, maridayaw iti ako. Tuturuan kanya kung paano ka makadaan, kung paano ka makalampas sa unos ng buhay. Gaano man kahirap ang buhay dahil anak ka ng Diyos. Binautismohan ka sa pangalan ni Jesus. At ikaw ay nabubuhay na kay Kristo ngayon, hindi kanya pababayaan. Anong problema mo? Sakit? Pagagalingin ka ng ating Panginoong Jesus. Dahil nakapundasyon ka sa Kanya. Anong kailangan mo? Financial? Ang Diyos, kaya niyang i-provide ang iyong pangangailangan. Anong kailangan mo? Kawalan ng kasiyahan? Ang kasiyahan, ang tunay na kasiyahan na kay Kristo. Eternal joy. Ano pa ang kulang sa iyo? Marami kang kakulangan? Sa ngayon, parang emptiness ang nararamdaman mo? Ang magpupuno lang sa iyo ang kaligayahan ni Kristo. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Pakakainin niya tayo ng tinapay na hindi tayo magugutom. Paiinumin niya tayo ng tubig na kailanman hindi tayo mauuhaw. Ayaw mo ba yun? Ipapalit mo ba yun sa pansamantalang kaligayahan ng pundasyon sa mundong ito ay kaligayahan lamang? Pansamantalang kaligayahan. So, praise God. Jesus loves you, fellowship. Founded sa bato, I believe. Aridayaw iti ako. Amen? Amen. Sana po, ipagpatuloy natin ang ating buhay na nakapundasyon sa bato. Sapagkat ang susunod na hakbang ng ating buhay na sinasabi ng salita ng Diyos, ilagay ninyo ang inyong sarili sa mga posisyon kung saan maririnig mo ang salita ng Diyos. Sumamba ka sa Diyos. Magkaroon ka ng personal na debosyon sa Diyos. Pag may prayer meeting, huwag kang mag-atubili. Sumama ka, kapatid. Makipag-devotion ka. Sama-sama tayong manalangin. Dahil ang anyayang ito'y hindi para sa iilan. Ito'y para sa lahat. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Inilagay natin yan ng Sunday. Men's and women's. Please. Gagaran tayo ti dengeg agadal ti sa uti apo. Antayon na. Preaching is not enough. Sunday school is not enough. Kantayo pa'y. Gugurin natin yung Sunday para sa ating Lord. Matutuwa ang Diyos, mas mapapalapit tayo sa Kanya. Amen. 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 Manalangin para sa pangunawa. Kung di mo naiintindihan yung sinasabi ng isang preacher, you pray. Sabihin mo, Lord, I can't understand. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito. Hindi ko maintindihan yung sinasabi sa Biblia. Sabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng pangunawa. At ang Diyos bibigyan kanya ng karunungan. At isikapin mong ipamuhay ang salita ng Diyos. Pagkatapos na marinig mo ang salita niya. Dahil maliwanag yung teksto natin. Ang tunay na nakapundasyon sa bato. Ang tunay na ang pundasyon ay bato. Dahil tayo ay building. Nakikinig siya at sa katuparan ng salita ng Diyos. Hearing, listening is not enough. Dapat may action. Maridayaw iti ako.
Amen. Because kung lalagyan mo ng action ang salita ng Diyos, magbubunga yan sa buhay mo. Kaya ikaw ay magtataglay ng bunga ng Espiritu Santo. Maridayaw ti Apo. Darating ang bagyo, hindi ka magigiba. Darating ang unos ng buhay, hindi ka maaano. Dahil ang salita ng Diyos ipinamumuhay mo sa iyong sarili. Hindi yung pag dumating ang problema, isa ka na sa kauna-unahang nag-give up. Dumating ang persecution. Jaire, halimbawa lang, dumating ang persecution. Okay, bata ka pa, no? Pag medyo tumanda-tanda ka na. Pag hindi mo pinundasyon yung pananampalataya mo sa Panginoong Yesus, baka yung persecution na darating sa iyo, o mga ublag tibiyag, umaypay kin ka, baka mo kaya nga i-bear. But, no, nakapundasyon, iti pamatin kini Kristo. Urean niya pa'y daytan, hanggang nga ma-shake. Ma-shake ka man, well, hanggang maiwasan dayta siguro, maapektaran ka, ngam still yung pundasyon mo, nakakapot, maraydayaw iti Apo. Amen. Hindi magagalaw. Hindi lang kay Jaire, nakita ko lang kasi siya yung nakangiti sa akin ngayong umaga, pero sa ating lahat. Amen! Amen. So nga maragsakan ak dagiti ubing tayo. Nalaindang agdengeg ti sao ni Apo Diyos. Amen. Dayta tinasayaat. So nga kunak isuro tayo ti sao ti Apo. Siya dinno ayati mayat nga agdengeg bapanak isuro ti sao ti Apo. Because the word of God dudunggan ti sao ni Apo, dunggan ti sao ni Apo Diyos mapundasyon ti puso da. Malukatan dati kinapo. Oh, hallelujah. At mga kapatid, i-practice sana natin ito. Hindi lang narinig natin, but practice it. Amin nga, dendenggan tayo sa Sunday School, i-cell group tayo, tapno aditi, biyag tayo kung saan nga iso. 2025, may pagbabago. 2026, bumubuti. 2024, medyo naging worse. But 2025, nababago. 2026, mas gumaganda. Go, hallelujah. Para bang ibig sabihin, lumalapit na tayo sa langit. Nini, jakpay kaya timatay, jakpay nga pampakapudno. Jakpay kaya timatay. You do not know kailan darating ang kamatayan. Kaya be careful, huwag mo sasabihin. Amen. Now is the right time. Para ang buhay mo, ipundasyon mo sa isang bato kay Hesus Kristo. Madaydayan din. Amen. Kung nung nakaraang mga panahon, ginawa mong parang easy lang, parang wala lang. But please, ni-encourage kita ngayon 2025. Ihulma mo ang buhay mo kay Kristo na siyang pundasyon ng iyong buhay. Siya lang ang magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. Tunay na kagalingan. Tunay na magbibigay sa iyo ng yaman na hindi mawawala sa mundong ito. Siya din ang magpo-provide ng lahat ng iyong kailangan. At tutulong sa iyo para yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa langit ay mararating mo. Glory to His name. Let us all stand. Amen. Bless the Lord. Manakabalhin nga Diyos. Tiday ito yung agsak. Apo, sika lang ti Diyos nga makakita kadagiti biyag mo. Among tinilaong ti puso. Among ti biyag mi no dinot na kay pundasyonan. Pakawanin na kami, Apo Diyos. No, hindi naglabas nga biyag mi, kasla nagalaan la ka. Iti panakay pundasyon iti biyag. Mabalin nga momi nga kasjay, yung kaslapura. Apo, dayto nga tawan. Apo Diyos. Dawaten mi kasumrag dayto February. Ununag kami titawa. Manakabalin nga Diyos. Nagbalin kami kumaapo. The believers of Christ under this church. Jesus Yes, loves you. Lord. Nga
Nga iti bawat pamatimi kin biyag mi na kay pundasyon, Apo. Kin kalaang Apo Kristo, kin kalaang sa o kalabiyag. Gaputa si Kati Dios nga saan nga nga mga ayat ka na kami. Si iti Dios nga saan nga mapukaw. Hindi nawawala ng tubig, hindi nawawala ng biyaya, hindi nawawala ng pag-ibig. Gawin mong masunurin ang aming mga puso. Tawarin mo kami, O Diyos. Sometimes, we neglect ngay, kaslangay, barang-barang lang Apo no, mangmangagmit isa. Umapoy ka na kami, Apo Diyos, ti puso. Mangrik na kalagiti sa Apo. Every time nga basaan mi dito. Every time nga mga ganmi kat Apo, nagasat kami no matamaan kami. Nagasat kami, nagdalyasat na ito nga dainfak na iti biyag mi kahit nasawan ay ayatan na kami. Kaputa palpalagipan na kami. Arakupong nga rin ti sagtunggal may sa kada kami iti na iti kabigat. Tapnuman anay kami Apo Diyos nga mapundasyon. Iti bato Apo. Ngay suday ta Apo Diyos ti kinasya sino. Ngano ikita mi amin ken ka iti amin we build our life nga nakapundasyon ken ka Apo Jesus. Urayan niya tirigat saan kami nga masyo. Urayan niya Apo iti kapadasan. Kaya mi gaputa adda ka. Kaya mi gaputa da Espiritu Santo nga inbatin ka da kami. Kaya mi gaputa ilaban da kami. Kaya mi gaputa sikat adda iti biyag. Lord, agsasao ka kada kami tinay ito nga bigat individually, not by family. But individually, kahit mo nga agsao kada kami Apo, gusto mong mangusap sa amin individual, not for family. But kinukumusta mo ang bawat relationship namin individual. Kumusta ka sa araw na ito? Saan nakapundasyon ang buhay mo? Hindi kita masasagot. Sagutin mo yan sa harapan ng Diyos ngayong umaga. Taas mo ang iyong kamay, sabihin mo, yes Lord, here I am.